Okay, continue ulit tayo. Ito na siguro yung huling session natin para dito sa interactive prompt. Tapos lilipat na tayo sa VS Code or kung ano man yung editor na gagamitin nyo. So ngayon punta tayo sa input or yung function ni Python para may ability ka na mag-capture ng user input or user data. Now, for example, gusto nating gumawa ng dalawang numbers. Let's say N1 is 3, N2 is 4. At gusto nating i-add yung dalawang yan. Paano kung gusto natin na yung 3 o yung 4 galing sa user, hindi natin tinype? So, dun papasok yung input. Now, gawin natin ganito. Kunyari, x equals input. And then, itatype mo dyan ano yung gusto mong itanong sa user. For example, enter the first number. Now, hindi ko nilagyan ng space sa pagitan yan, pero dapat meron. Papakita ko muna sa inyo bakit. So, pag in-enter ko yan, mapansin nyo, nakadikit yung number 3 dito sa prompt natin. Pero sige, i-type natin. Kunyari, 6. And then, y. Ganun din gawin natin. Input. Enter pwedeng ganito naman ang style. Second number. Now, ngayon, maglalagay kayo ng space. And then, sara natin. Para, yan, meron na siya ngayong gap dun sa prompt tsaka dun sa value. Now, kahit i-backspace mo yan, hanggang dyan na lang yan, sagad na yan. So, halimbawa, 6 plus 7. Ngayon, meron na laman yung x natin. Meron na rin laman yung y. Now, pag inad natin yung dalawang yan, ano sa tingin nyo lalabas? So, 6 plus 7, naging 67. Mali. Kasi dapat ay 13 ito. So, bakit naging ganun? Kasi yung input, kung mapansin nyo, meron ditong quote. So, ibig sabihin, yan ay string. So, pag nag-add ka ng dalawang string, pinagkakabit lang yan. Parang ganito. Hello plus yan, space world. Pinagdidikit lang niya yung string. Ganun ang nangyari kanina rito. Now, remember kanina sabi ko na merong casting kay Python. So, ang gusto natin gawin is gawin nating integer yung x and gawin din nating integer yung y para makuha natin yung expected natin sagot which is 13. Now, masyado naman inconvenient na i-cast pa natin ito bago i-add. So, paano natin gagawin? So, punta tayo dun sa original input natin. Ito. Bago natin i-assign, kasi yung input, i-assign niya yung tinype ng user sa x. So, bago niya i-assign yan, i-cast na natin to integer. So, again, lagyan natin yung 6. Puntahan ulit natin yung y. I-cast din natin ito as integer. So, 7. Ngayon, pag chinek natin yung x and y, notice na hindi na siya surrounded by yung quotation string. At pag chinek natin yung data type niya, pareho na silang integer, kaya pwede mo na silang i-add. So, yan yung casting.